Okay, welcome back sa Good Morning Boss. Alam niyo po mga boss, hindi lang dito sa Metro Manila, no? Maaaring hindi natin nakikita dito sa Metro Manila, pero sa mga malalayong probinsya po, may mga maliliit na transportasyon silang ginagamit na hindi tayo pamilyar. At para pag-usapan niya, makakasama po natin ang Executive Vice President ng Alliance of Public Transport Organizations na si Dr. Joanne Lagunda. Doctor, magandang umaga po. Magandang umaga po. So, ma'am, ano po, maaaring niyo po ba kaming kwentuhan, ano po itong Alliance of Public Transport Organizations? Ang mga Alliance of Public Transport Organization po ay isang first Alliance of Public Transport Group, a non-partisan and non-profit organization established last 2010 to give interest to the small public transportation group, especially the pedicabs, tricycle, and the habal-habal in Mindanao. We are focusing on Mindanao and Visayas and trying to expand here in Luzon region. So sa Visayas at Mindanao region po, ito po yung mga maliliit na sasakyan na ginagamit. Ano? Sa mga drivers po, ano na po ba yung mga naitutulong ninyo? Marami na po kaming, since 2010, marami na po kaming naibigay sa ating mga members. Meron po kaming free personal accident insurance. Nagbibigay din po kami ng scholarship. At saka nagbibigay din po kami ng mga livelihood ng aming mga members. Kamusta po sila? Alam ko, meron kayong ipinaglaban sa area ng Davao naman na tungkol sa tax ng mga tricycle driver na maliit lang naman yung mga kinikita nila. Yes po, just last week galing po ako ng Davao kasi gumawa po kami ng position paper para po sa BIR kasi po nagrereklamo po yung mga member ko doon kasi hinihingian daw po sila ng ITR. So sa liit naman ng kita nila, parang nagrereklamo sila na, ma'am, bakit ba kami? Bakit yung mga four wheels, especially yung mga multicab, hindi naman sila hiningian ng ITR. Sa kanila parang may double taxation. So I hope na mapanalo namin ang laban na ito para sa sektor po namin. Ma'am, maaaring niyo ba kaming kwentuhan tungkol doon sa may isinusulong ninyo Magna Carta for Small Transport Workers? Yung Magna Carta for Small Transport Group po, ito po yung sinusulong natin kasi sa dami ng transportasyon po dito sa ating bansa, parang hindi po natin napapansin masyado itong mga maliliit. Where in fact, ito ang pinakamarami. As of 2012, we are 3.2 members as registered in LTO, if I'm not mistaken. But then, ito po yung mga transportasyon na hindi masyado kasi more on focus tayo for mga malalaking transportasyon. So sinusulong natin to, kaso lang wala pang nag-lead sa atin sa Kongreso kasi nga wala po tayong representante doon. Pero sa abot ng aming makakaya, ginagawa namin ng paraan para po ito ay madinig doon po sa Kongreso po. Alam niyo ma'am, medyo mahirap ang kalagayan ng mga driver ng mga maliliit na sasakyan, lalo na sa Visayas at Mindanao region. Unang-una, baka akalain ng ating mga boss dito, mahal na sa Metro Manila ang gasolina. Mas mahal po minsan sa malalayong probinsya dahil i-deliver pa doon. Pangalawa, ang mga travel nila medyo mahahaba at mga bundok ang dinadaanan. Kwentuhan niyo po kami, ano po ba yung hirap ng mga kababayan nating driver doon sa inyong experience? Sa experience namin sa organisasyon namin, kami po ay nakafocus doon sa may mga remote area. So bago po makarating yung mga tao doon sa remote area, doon sa urban, yung sinasakyan po yung mga membro namin. So minsan po kasi, binaliwala lang po nila, ito sila ng mga grupo na to, parang maliit lang o wala naman itong kukwenta. Ano daw, sa gabal daw. Nirereklamo pa nga in fact sa LTO kasi wala ngang regulasyon. Kaya ngayon mahirap man pero pinaglaban namin kung paano natin ma-regulate itong mga small transport group na mabigyan naman sila ng pansin. Kasi sila po yung pinakagamit at in fact, kung wala naman sila, hindi makakarating yung doon sa remote area, doon sa urban area natin po. So ibig sabihin, itong halimbawa sa edukasyon, ano, yung mga estudyante sa mga probinsya, no? Yes po. Etong mga ginagamit na transportasyon, minsan nga medyo delikado pa yung habal-habal. Yeah, yung habal-habal po. Dito sa Luzon, hindi ko alam kung yung habal-habal ay ginagamit pa or still existing. Kasi doon sa amin, especially sa Davao, sa Cagayan de Oro, doon sa may Mindanao, sa remote area, yung habal-habal talaga yung pinaka-gamit doon. Ito po ba yung, pakicorrect po ako, ito po ba yung motor tapos may parang kahoy? Kung doon naman sa Davao, meron silang tinatawag na Skylab na nilalagyan nila ng parang wings doon sa likod para mas mabalanse nila at saka kakarga sila ng mga marami. Mantakin nyo yun mga boss.
single na motor, ano? Yes Tapos po may upuan sa likuran, babalansin, dalawang nakasakay sa likuran. Skylab po yung terminal Skylab sa ang tawag Davao doon. area. Pero ang understanding namin, tawag doon ay habal-habal. Habal-habal. Medyo delikado nga po. At lalo na sa mga kurbada sa probinsya dahil medyo at medyo delikado dahil yung safety din dahil sa haba ng travel nila. Yun po yung pinaglaban natin, yung safety po ng mga member natin. Kaya po natin sinusulong po yung personal accident insurance po natin. In fact, marami na po. Hindi ko naman sinasabi sa mga miyembro ko na magpakamatay po sila. Kasi po, 35,000 death po Ganon, yung makakuha nila. Tapos Ganon meron pa karami. tayong mga reimbursement. Sinusulong talaga natin yan para naman yung pamilya na naiwan, kasi hindi naman natin hawak yung buhay natin, at least meron tayong maiwan sa kanila na para naman makasurvive po sila. Okay, bilang panghuli, Doctor, ano po bang maaring mensahe ninyo sa mga maliliit na mga drivers? Sa lahat po ng mga maliliit po na transportasyon, we are trying to expand here in Luzon region. In fact, we have Cavite, but then pinipenetrate po namin ngayon yung Metro Manila. Next week po, meron po akong Federation Conference sa Manila City, at saka followed by our feeding program, which is our regular program sa health po. Kasi po nakafocus po tayo ng 4 areas: sa health, education, accessibility, and sa businesshood po. Pero kayo po ay mula sa Mindanao at Visayas, kagaya ng sinabi nyo kanina, pero iniisip niyo na mag-expand dito sa Luzon. Naalala ko minsan nagtungo ako ng Angono, Rizal, 250 pesos ata yung sinigil sa akin. Tricycle lang ganyan din, gumagamit din sila ng habal-habal. Area ng Rizal. Kasi po, sila lang po yung means of transportation, so wala kang magawa, magbabayad ka talaga. We have members in Antipolo City. We are also promoting the e-trike. So I hope kung sino man yung nakarinig ngayon sa e-trike, pinopromote po namin, we're trying to ask or looking for an investor para makatulong po sa aming mga miyembro na hindi po nila kaya yung makabili po, kasi meron silang existing na mga unit. So sana po matulungan natin sila sa abot ng ating makakaya. Sinusulong po natin kung ano po ang mga interest ng ating hanay po na organisasyon. E-trike, ito po yung hindi ginagamitin ng gasolina. Electric tricycle po. Ito po yung charge, Ito nga mabuti pong mabigyan din ng pansin yung sektor ng mga maliliit na mga drivers dahil usually po sila yung medyo maliit talaga yung kita. No? Yeah po. Sana po maisulong natin para masuportahan din natin yung Clean Air Act sa ating government. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin. At sana pagpatuloy niyo po ang mga ginagawa niyo sa Alliance of Public Transport Organizations. Maraming salamat po. Executive Vice President na si Dr. Salamat po. Joan Lagunda.